Sabi ko doon sa likod, Ate Ana, na-miss ko kayo yung tunog na yan. Praise God. Thank you, Shane. Thank you sa Victory din ni Zion. Hindi nagsawang mag-follow up, mag-encourage. How are you tonight? Good evening. This is a good evening. Amen. This is a good evening. The evening is good. This evening is good. Good evening. This evening is good. Amen. Mas maganda pakinggan, di ba? Mas maganda yung declaration kay good evening. This evening is good. Good morning. This morning is good. Baliktad. Pero that's a good declaration. Amen? Hallelujah. So are you ready for the word? Ang topic natin ngayon, finish strong. End times na. So let's finish strong. Diba? Let's finish strong. Sinabi dito, remember not the former things. Ano man yung mga nakaraan natin? Mukhang kulang yung ilaw dito sa paligid, sa gilid. Remember not the former things. Arise, for the glory of the Lord is upon you, and the goodness of God shall be yours. Saan ba yung future natin? Sa likod, sa harap? So wag tayong mamumuhay sa likod. Ay may mga pangit na karanasan natin, dapat we let it go. We cannot finish strong in our race if we will continue to live in our past. Amen? So kailangang alisin na natin yon. Arise, for the glory of the Lord is upon you, and the goodness of God shall be yours. I will turn your captivity, said the Lord. Kaya anumang earthquake nangyayari, natural earthquake, spiritual earthquake, the Lord will always turn it into captivity. And fill your mouth with laughter. Wow. Things that you have dreamed, things that you have believed for, and you have desired for many years, you'll see now. Wow. There will be great progress towards those things that you laugh and say, look what the Lord has done. You will say, look what the Lord has done. Daming mga pinagdadaanan, pero I did not quit. I never give up. Look what the Lord has done. And then you will praise the Lord with a loud voice, declaring His faithfulness unto you. For not only will you go forward, but you will lead many others, and they'll go forward too. So tingnan mo yung buhay natin. Diba? Na kung makita natin yung buhay natin na mayroong purpose si Lord, at namumuhay ka din ayon doon sa purpose ni Lord, pinufulfill mo yung purpose ni Lord sa buhay natin. Or sa buhay mo, buhay ko, buhay natin. What happened? Many people also will come along with you. So tanda natin na ang Diyos ay may purpose sa buhay natin. At hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Kaninang umaga, wala lang, na-share ko lang. Nag-pray kami in the Spirit, mga around 9:35. Di ba, 9:35? Oh, mga 9:35 hanggang almost, I think 10 o'clock, almost 10 o'clock. Tapos, grabe yung groaning. Iba naman yung direction ng prayer namin, may prayer items kami. Pero I heard talaga in my spirit, breaking ground, and breaking out. Breaking ground. Ang tagal nun. Basta medyo mahaba-haba. Breaking ground, breaking out. Yun lang, wala na. Breaking ground, breaking out. Ako, iba yung interpretation ko kasi iba yung pray. Pero nang nalaman ko na ang earthquake pala, ganong oras din. Mga 9:45. Oh, mukhang ina-estimate ko ganun yung oras din yung utterance, yung breaking ground. What if walang nagpipray? Tapos yung nangyari din sa Cebu, may prayer din.
Very strong din yung prayer na yung time na yon. Very strong. Tapos ang nakita ko doon, mayroong movement. Yung lindol din sa Cebu. God is calling us to pray. Kasi ito yung call talaga ni Lord na magpipray. What if kung walang nananalangin? What if walang nag-respond? Diba? Oo, may damage, but praise God, mayroong nananalangin. Hindi naman namin alam. But when we follow the leading to pray, breaking out. Di breaking out na talaga 7.4 magnitude. Sa Cebu naman, movement. Naramdaman ko talaga yung spirit, there's movement. Movement sa Cebu. Monday yun, di ba? At Tuesday ng umaga, no? Tuesday ng umaga tayo nag-pray, no? Tapos pagkagabi yun, lindol. Tapos kagabi, wala lang, yung is a wake-up call. God is calling us to pray. Kasi kung walang mananalangin, grabe. End times na ngayon, tindi na yung warfare. Patindi na yung warfare natin ngayon. Kasi talagang kumbaga, eto na tayo sa finishing line. So, kailangan talaga na maging strong din tayo. Yung mga trabaho natin, ano may pinapagawa ni Lord sa atin, let's focus on that. Kasi kung walang nananalangin, wala talaga mangyayari. Hindi natin natulungan ang Diyos. Kasi sa totoo lang, hindi ni Lord magagawa yung gusto niya dito sa mundo kung wala tayo. Kaya why we pray? Because we can authorize God to move in our place. Mayroong legal right na mag-move sa atin. Okay? Kaya finish strong. Let's finish strong. Amen. Sa Luke 4, verse 18 to 19, Amplified Translation, tingnan natin. Luke 4, 18 to 19. Ay, hindi na talaga ngayon, hindi na papitiks-pitiks ngayon. Papitiks-pitiks ka na, mapitik ka talaga. The Spirit that the Lord is upon me, the Messiah. Okay. Sino Messiah? Christ. So Spirit. The Spirit of the Lord is upon me, the Messiah, because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to announce, release, pardon, forgiveness to the captives, and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, downtrodden, bruised, crushed by tragedy. Mukhang tayo earthquake din. Next verse. To proclaim the favorable year of the Lord, the day when salvation and the favor of God abound greatly. Amen. So God called us to preach the word because the Spirit of the Lord is upon us. Kay Jesus yun na-fulfill, pero nung dumating si Jesus Christ sa buhay natin, then we are filled by the Holy Spirit, now we are to preach the gospel. Amen. Kasi yun lang talaga ang makakatulong sa atin sa panahon na to. Sige, buksan mo nga natin sa Romans 1 verse 16 to 17. Tingnan natin. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation. Kung hindi natin i-preach ang gospel, hindi natin i-preach yung ginawa ni Jesus, kaya hindi nga talaga relihiyon gospel, magandang balita. For in the gospel, it is the power of God for salvation from His wrath and punishment to everyone who believes in Christ as Savior, to the Jew first and also to the Greek. So anong kailangan ng mundo natin ngayon? Gospel. Ang salvation kailangan for in the gospel is the power. Ang Tagalog nga ate, please. Hindi ko kinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat na sumasampalataya. Una ang mga Hudyo at ngayon din ang mga hindi Hudyo. So gospel. Kaya evangelism na kailangan natin. Amen? In times na, we finish strong. Sabihin mo, I will finish strong. I will not quit. I will not give up. Quitting is not my option. I'm strong in the Lord and in the power of His might. Hallelujah! I will stay on track. In Jesus' name. Hebrew 12, 1 to 3. Sige, tingnan natin. Sa King James Version, New King James.
Therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Oh, lahat ng bigat, alisin. And the sin which so easily ensnares us, let us run with endurance the race that set before us. So mayroong race nakaset before us. Hallelujah. Mayroong race. Nakaset na yon before us. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. For the joy, sinabi niya, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your soul. So, verse 2, tingnan natin. Verse 1, di ba? Alisin yung mga nagpapabigat, yung mga kasalanan, at look unto Jesus. Hindi tayo, kumbaga, tulungan natin ang sarili natin, please. Kahit nasa sulok ka, pag meron kang internet, kita mong mundo. Look unto Jesus, the author and the finishers of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Pag wala ng joy sa atin, hindi talaga natin ma-endure ang challenges natin because the joy of the Lord is our strength. Mawala man ang lahat, wag ang joy. Magka-earthquake man, wag mawala ang joy. Kasi yun ang magbibigay sa atin ng strength. Despising the shame and has sat down at the right hand of the throne of God. So, kumusta yung joy nyo ngayon? Naka volume 10? Nasa volume 10 na tayo. Yung joy natin. Kasi, totoo yun, mawala ng lahat. May earthquake, kaya wag nating antayin na magka-earthquake muna. Habang wala pa tayong pinagdadaan ng sangkatinding katutak, practice na tayong mag-joy. Kasi hindi yun automatically, i-renew mo yung mind natin. Para pagdating ng challenge, alam mo na, you are skilled to rejoice. The joy of the Lord is my strength. Hindi mo hayaan yung sarili mo, yung isip mo, na mawala yung joy. Kasi pag mawala yung joy, wala ka ng strength. Paano mo pa ma-overcome? Hindi mo talaga matapos ang race. Kasi wala ka ng joy, di wala ka ng lakas. E paano ba mamatapos? Pero kung mayroon kang joy, kahit ang dami mga pagsubok sa buhay mo, matatapos mo rin. Bakit? Mayroong laging lakas. Amen. Yun ang kailangan natin. Yun din yung ninanakaw ni Satan sa atin. Kaya wag nating hayaang mawala yun. Sa verse 3, for consider him who endured such hostility from sinner against himself, lest you become weary and discouraged in your soul. Tingnan natin sa Tagalog. Yan. Isipin nyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Sige, umpisa tayo sa 1. Baka magtagalog tayo ngayon. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa panampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin. Tingnan mo, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya, talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtagpo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos. Pinapaligiran pala tayo eh. Kung pinapaligiran ka, ginagawa mo din, may laro na snake. Yung para may hinahabol. Hindi, yung naglalaro, yung naghawak-hawak.
Tapos may pusa sa loob, may ako na lang, sisira ang bulaklak, bumuklad ang bulaklak. Ha? It change the basket. Hindi, di ba yung, kunyari, nagbibilog-bilog, tapos merong huhuli, may tao sa, tapos may magnanakaw dito. Ano yon? Oh, parang pusat daga, di ba? Oh, kunyari, ganun yun. Yung mga nakaikot, pinaligiran ka ng mga taong mananampalataya. Tapos ikaw naman si pusa, tsaka si daga. Ayaw mo magpahuli. Kasi na-enjoy mo yung kasalanan. Di ba? Kahit anong nga para mga hito, kung gumaganon talaga, kasi ayaw magpahuli. Oh, nakuha nyo, na-picture nyo yun. Balikan natin sa una, tingnan mo. Tapos imagine natin yung laro na yun. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kunyari yung laro na yun, di ba? O, tapos ngayon, ang nangyayari, kaya talikuran na natin ang kasalanan. Kung kaya na pinapaligiran ka, ayaw mo pa rin. Kumaga, ini-ignore mo. Kasi ini-enjoy mo pa tong mga parang yung laro, na ayaw mo talaga. Di ba? Ayan naman si Pastora. O, yun. So, yun. So, dapat, gawin na natin ngayon. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin. At alisin. Hindi si Lord ang mag-alis. Hindi si Lord ang magtalikod. Ikaw ang magtalikod at ikaw ang mag-alis. Okay. Ano man yung mahadlang sa pagtakbo natin, buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. O ngayon, kung wala ka ng joy, ano ba? Nag-rejoice sila kay Shane. Kaya talagang ino-ordain ka talaga ni Lord. Malay ko ba? Oh. Hindi ka ha? Good. O talaga? Praise the Lord. Okay, next verse. O, diba? Pinapaligiran ka nga eh. Okay. Verse 2, Ate Ana. Tama na ba yun? Verse 2 natin? O. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa cross at hindi niya ito ikinahihiya. Paano kaya kung nahiya sa Diyos tapos hindi tiniis? Wala tayo ngayon. Dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa Kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Tingnan mo ha, dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa Kanya. Di ba nung ipinako siya kasama tayo? At tapos sinabi dito, nakaupo siya kasama, hindi tayo nakaupo. Hallelujah. Next verse. Verse 3. Isipin nyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Huwag mo sabihin, siya kasi Diyos. Lord, salamat. Sa hirap niya pinagdadaanan ko, Lord, tinapos mo na to, Panginoon. Lord, salamat, Lord, yung karamdaman ko, Panginoon, salamat, Lord, dahil inalis mo na ito, Panginoon. Diba? So kung naintindihan natin, iba na yung confession natin ngayon. Pasalamatan natin, dahil yung mga pinagdadaanan natin ngayon, pinagdadaanan ng Diyos. Kaya isipin nyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. O ngayon, yung 7.4 earthquake, magnitude. Magnitude ba? Yeah, magnitude. Hello! Naka-live kami. Basahin mo to. Isipin mo anong tiniis ni Jesus para hindi ka mapanghinaan ng loob. Diba? Kung ito yung mga problema natin, makuha mo lang to nga, wala to sa ginangyari kay Jesus. Mag-inspired sa atin. Diba? Na hindi tayo mapaghinaan ng loob. Successful runner focus on a goal. Tapos, they are patient and realize everything takes time. Ito si Joey, coach yon. We plan our training.
And then we make sure we maintain our motivation and we gather people around us to help us. So same in our walk with God, in pursuing the plan of God in our life, we need focus. Kasi kung wala tayong focus, out of focus ka, hindi ka talaga makatapos sa plano ni Lord. Okay? So focus on a goal. Both Paul and Peter talk about the goal. Anong goal nila? The prize or the hope and inheritance. My goal is hindi may prize, Lord. After I've done the will of God, I will receive the promise. So nakafocus sila sa pangako ni Lord. So this goal kept them going when things got very hard. So it's like a runner in a race. They don't look down, but set their eyes on short goals, always remembering the final prize. So in the same way, Peter encouraged the church not to forget the goal. The end of their faith, they were persecuted and some were even killed, but this was no time to quit. So kailangan tayo mayroong goal. Kasi kung walang goal, magkukwit ka. Amen? Ako ngayong 2025, ang goal ko is magbasa ng 25 books. October pa lang ngayon, naka 22 books na ako. Praise the Lord. So bakit? Merong goal. Amen? So minimintain ko yung goal na yun, nahirapan ba ako? Hindi, nai-enjoy ko na siya ngayon. So, ganun pala yun. Pag-focus tayo sa pinapagawa ni Lord sa buhay po natin, nung umpisa, mahirap. Diba? Mga trainer, mahirap. Mahirap. Pero along the way, pag pinofocus mo yung goal mo, ano ba yung goal ko dito? Makukuha mo yun. Tapos along the way, mapapansin mo, hindi na siya ngayon mahirap. Kasi na-enjoy. Kumbaga, nagiging lifestyle mo na siya. So, ganun din sa plano ni Lord. Kung ang goal natin, ang focus natin, sumunod sa plano ng Panginoon, kahit na ano pa, mga magde-distract sa'yo, hindi. Ito yung gusto ko. Kasi ito yung gusto ni Lord sa buhay ko. So, ang mangyari, maalis na yung mga gusto mo. Kaya gusto na niya. Praise the Lord. Okay, sa kuha natin. Kaya we need to finish strong. Tapos, ito pa. Ito yon. Kaya nabibigatan tayo kasi yung mga bagay na hindi pinapagawa, ginagawa natin. Sabi ni Lord, my yoke is easy. Sige, puntahan muna tayo sa Mateo 28 verse 11:28. Tingnan natin. 11:28 hanggang 31. I think 31. Sige. Kasi ganito yon. Kung, kunyari, ano yung word, alam mo yung word, i-apply mo lang yung word. Kumbaga, siya yung, ano natin, siya yung gauge natin. Diba? So, pag nahirapan na tayo, ano sinabi ng word? Hindi anong sinabi nila. Anong sinabi ng katawan mo? Anong sinabi ng word? That's walking in the word. Sinabi, come to me, all who are labor and are... Sige, sa Tagalog tayo. Sige, Tagalog. Okay. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. Sino ba ditong nahirapan? Simple lang. Kung nahirapan, saan ka lalapit? Kay Lord. Ganito mag-apply ng word. Diba? Huwag natin i-complicate. Kasi, kung hindi tayo babalik sa word, ito nga siyang salamin natin eh. Nakuha natin. Kaya pag ina-apply natin, naging salamin to natin, nabibigatan ka na, sinabi na Lord, lumapit ako sa Kanya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahirapan at nabibigatan sa iyong pasanin. So ngayon, yung mga nasalanta ngayon, so anong gagawin? Ito yung word. Hindi yung rasyon ang makakatulong. Hindi yung mga ayuda makakatulong. Makakatulong yung pansamantala. Pero hindi yun makakaahon doon sa sitwasyon. Kailangan natin ng word. Lumapit kayo sa akin. Kuya, medyo lakas konti. Nahirapan ako. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahirapan at nabibigatan. Di ba walang pinili? Lahat. Nahirapan at nabibigatan sa iyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ay, hindi pala sila ang nagbigay ng hirap.
maliwanag, di pala si Lord ang dahilan kung bakit merong lindol. Lord, bakit inaalaw mo to? Ito naman, tingnan mo, marami na namang sinisisi si Lord. At bibigyan kayo ng kapahingahan. Okay, next verse. Sundin ninyo ang mga utos ko at matututo kayo sa akin. Oh, yun pala eh. Dahil mabait ako. Oh, di ba? Dahil mabait ako at mababang loob. So, hindi siya dahilan ngayon ng earthquake. Meron bang mabait magbigay ng earthquake? Sinabi niya, sundin ninyo ang mga utos ko at matututo kayo sa akin. O kung kasi sumusunod, di ka talaga matututo. Dahil mabait ang Diyos. Sabi mo sa katabi, mabait pala ang Diyos. Kaya hindi siya nagpapahirap sa'yo. Hindi siya nagbigay ng lindol. Mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Ayun pala eh. Next verse. Dahil madaling... Sige nga. Balik nga tayo. Mukhang dito lang tayo. Napakamo tuloy ako. Sige, balik tayo sa 28, Ate Ana. Ano daw? Sige, basa kayo. Okay, tapos 29. Anong sinabi? Bakit? Ano ba yung utos niya? Sige, basa. Dahil madaling sundin ang aking mga utos. Madali lang palang sundin eh. Sabi mo si Shenshin, madali lang pala Shen eh. Sabi niyo sa katabi niyo, madali lang pala eh. Kung madali, sino nagpapahirap? Ayun. Hindi si Lord, di ba? Mabait si Lord. Balik tayo, mukhang dito lang tayo ngayon. Sa 28. Sige. 29. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Okay. Tapos 30. Gusto ko itong ditong dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking ipinapagawa. Yung pala eh. Bakit kinahirapan? Ba't nabibigatan? Kasi nagmamaktol. Disobedience. Pero daw, madali lang kanyang utos at magaan. Okay, ngayon, magtimbangan tayo ngayon. Magaan at mabigat eh. Kaya mabigat yung pasanin mo ngayon dahil hindi yun ang inuutos ng Diyos. Lahat ng mabigat ay hindi utos ng Diyos. Ang tanong, bakit mo ginawa? Di ba? Kasi hindi ka sumunod. Mas pinili mo yung mabigat. Ayaw sumunod kaysa sumunod. Sino may problema? Tapos, pag nagkagulo-gulo na, sisihin mo si Lord. Tapikin mo ang katabi mo. Gising. Dahil madaling sundin ang mga utos. At magaan ang aking mga Ano kasing ginagawa mo? Magaan lang naman eh. Holy Ghost night ngayon. Di ba? Sundin ang mga utos ko, sinabi niya, at matututo kayo sa akin. Sa verse 30, dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa.
Ang tanong, ba't hirap na hirap ka? Ba't bigat na bigat ka? O, di anong sagot? Hindi yun ang pinapagawa ng Diyos. Di ba? Kaya ito siya salamin. Kaya kung hindi tayo babalik dito, nagmamarunong ka talaga. Okay, next verse. Kung meron pa. Wala na? Sige, salamat. Maliwanag. Tapos pupunta ka dito sa church nakasimangot. Ba't ka nakasimangot? Ang daming bigat. Kung alam mo lang, pastor, ang dami kong problema. Hirap na ako, bigat na ako. Sinong naglagay dyan? Di ba? Hindi naman si Lord ang naglagay. Di sino? Di ikaw. Kasi hindi talaga yung kay Lord. Bakit naramdaman mo? Sino naglagay? Di ikaw. Alam nga yung kapitbahay mo. Ha. Okay, last verse na lang ngayon. Nakuha natin, dandahanin lang natin kasi baka mabulunan si Shane, sa kanya pala to lahat scripture. Malay ko naman, Shane. Di ba? Wala talaga yung makatakas kay Lord eh. 1 Peter 3, 1, 3-4. Tingnan muna natin sa Tagalog uli. Ang gandang Tagalog. Pag uwi niyo sa bahay, balik kayo yung Mateo 28, Mateo 11:28, tapos Tagalog. Tapos, salamin yung sarili nyo. Oo nga, Lord, no? Kausapin nyo si Lord. Sarili mo din. 1 Peter 1. Bakit na naman may mga babae? Magpasakot daw kayo sa asawa nyo. Yun! Kaya mabigat kayo kasi hindi kayo nagpapasakop. Isa din yun. Sige, dito muna tayo. Sample muna. Sample. Sample. Malay ko ba eh? Ito yan ha. Reklamo sa asawa. Ito. Kayo mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo upang kung ang asawa ninyo hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madalas nyo sila sa Panginoon sa pamagitan ng mabuti nyong pag-uugali. Aray ko po, kahit na hindi kayo magsasalita. Ayun. Kaya mabigat, bakit? Hindi nagpapasako. Sila yung manager. Sila yung boss. Feeling nila silang nakakaalam lahat. Di ba? Kaya, bumigat. Hindi ko kasalanan yun ha. Sample lang yun daw. Bakit nabigatan ka? Sample yun, sample. So ngayon ang gagawin natin para hindi tayo mabigat. Mag-submit, pasakop sa asawa. Okay? At magiging mabuti ang ugali na. Sinabi niya, kahit hindi mo na siya pangaralan. Sinabi niya, Panginoon, sa pamagitan mabuti niyong pag-uugali, kahit hindi niyo kayo magsalita. Praise the Lord. Hallelujah. Sample yun na example. Tungtuwa si Zion eh. Sige, Ate Ana, doon tayo sa totoong verse. Example lang yun ha. 1, 2, 3. Mula kay Pedro na apostol ni Jesucristo, mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontos, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia at Northgate. Pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para magiging anak niya sa pamagitan ng banal na Espiritu para para sundin niyo si Jesucristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamagitan ng kanyang dugo. Sumanyo nawa ang higit pang ibibiyaya at kapayapaan. Next verse 3.
Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa dakilan niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana. Wow! Ang Diyos para sa atin. Nakahanda. Malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit. Walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. Ate, sa New King James Version, please. Hallelujah. Verse 1. Start tayo. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims of the dispersions of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Next, verse 2. Elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling with the blood of Jesus Christ. Grace to you and peace be multiplied. Next, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrections of Jesus Christ from the dead. So, kailangan tayo ma-focus. Amen? Kasi, mayroong reward talaga. Tingnan yung Tagalog kanina, may hinahandang mana ang Diyos sa atin, nag-aantay sa langit, na hindi siya kumukupas. Amen? Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na... Yan, ibon ngayon tayo pa kaya. Okay, verse 69, ate, please. Then we're almost done. 69. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Next. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, tingnan mo, honor and glory at the revelation of Jesus Christ. Next. Ate, punta na tayo sa sa AC Translation. Gusto ko sa AC Translation dyan. Verse 6. Talo na tayo sa verse 6. Verse 6. Kaya, yet believing, rejoicing is the action of faith. If you believe talaga, all this causes you to be very happy. Even when you have troubles. For a short time now, different kinds of troubles may make you sad. Okay, nangyari natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Next verse, hanggang 9. Hallelujah. The purpose of these troubles is to show whether you really trust God. When you believe in Jesus, that is more valuable even than gold. People put gold into a hot fire to see if it is really good, and even gold will come to an end one day. But if you continue to trust God in your troubles, He will be very happy. So ito talaga, kaya yung joy natin, kailangan talaga natin na ma-maintain natin yon. On the day when Jesus Christ returns and appears to everyone, God will praise you. He will say that you have done well. That will be great. Next verse. You have never seen Jesus, but still you love Him. You do not see Him now, but you believe in Him. As a result, you are very happy. Tingnan mo kahit na mayroong lindol o anumang sakuna, problema, if you believe in Jesus, you're happy. Because why? You have peace of God in you. Amen? You have joy in you. There are no words to describe how happy you are. Hindi makita na ikaw ay napagdaanan ng earthquake. Bakit? You believe in God. So napansin natin, itong mga scripture na ito yung kailangan natin talaga na ma-establish sa heart natin. Kasi ito na tayo nasa end time na nagyayanig-yanig na talaga kung saan pagyayanig-yanig. Sa loob nga ng bahay may pagyayanig Di ba? So pero, ito yun. If we keep on believing God, sinabi dito, you are happy. You do not see Him now, but you believe Him. As a result, you are very happy. There are no words to describe how happy you are. Magtataking ba, wala ka ba talagang problema? Meron problema kasi dito tayo sa mundo, but we are not affected.
Because of the presence of God, because of the love of God in us. Next verse. You are very happy now because God is saving you from sin. You believe in Jesus and you know that God saves you because of that. Hallelujah. Praise God. Diretso ate. Meron pa ba? Okay. So yun ang kailangan natin. Ano ba yung focus natin? Yung goal natin na ang Diyos ay mabuti. Ang goal natin, mabagaan lang naman pala. Kung mabigat, di lumapit ka kay Lord. Lahat ng sinabi ni Lord, do not let your heart be troubled. Di mag-trouble. Hindi talaga siya automatic, but we need to make a quality decision. Amen. To apply the word. So when you think, things look impossible. Okay, when you think, things look impossible and you're going through a great trial of your faith, keep on believing. Keep on speaking. Keep on rejoicing. Ito yung kailangan ngayon ng tao. Na kahit na gaano pa kadami, katindi, earthquake ngayon, sunod-sunod, iba-ibang lugar. Pero ano yung kailangan nating gawin? Don't quit speaking. Don't quit believing. Don't quit rejoicing. The more na mag-intense yung ating joy, the more na mag-intense yung trust natin kay Lord, the more mag-increase yung ating faith kay Lord. Amen. Hallelujah. Even though you can see Jesus, love Him, and believe in Him so much, that you can help but be full of joy, unspeakable, and full of glory. When you do that, you are receiving what you believe. You are headed to the finish line. Oo, pero totoo yun. Sabihin mo sa mga tao, mag-rejoice kayo ito. Wala kang pakialam, nililindol lang kami, kayo magre-rejoice. Diba? Kasi gusto ng mundo na malungkot ka. Ang gusto ni Lord, magsaya ka. Kasi magsaya ka, you believe in me, you are trusting God. You are very happy, unspeakable nga eh. Hindi mo nga maintindihan. Hindi ko alam bakit ako masaya. Basang alam ko, mayroon akong Diyos. Ang alam ko, naniwala ako sa Kanyang salita, sa mga pangako ng Panginoon, walang imposible. Lumalaki ang Diyos sa'yo. Mas malaki ang Diyos mo kaysa problema mo. Kaya yun nga yung sukatan. Sino ba ang malaki? Yung problema mo o ang Diyos mo? Pero kung malaki ang Diyos mo sa problema mo, you are very happy. Because you know that God loves you. So, kanino yun? Atin lang din. Kaya kung hindi tayo tinuturuan at walang magturo sa atin, paniwalaan mo yung sinasabi mo. Paniwalaan mo yung mga nangyayari. Eh, may nababago ba? Wala. Diba? Hindi ako galit. Ito yung kailangan natin. This is the good news. This is what you should praise ngayon. Preach natin ngayon. Rejoice. Keep believing. Keep on faith. Hallelujah. Keep growing in faith. Keep on rejoicing. Amen. Keep believing, rejoicing. Because faith, rejoicing is the action of your faith. Kung walang rejoice, really believing God? Amen? Kaya walang mangyayari. Tandaan natin, sinabi ng Lord, according to your faith. If you can believe, all things are possible. Amen? If we believe, God will fulfill. God will... So kung wala yung believing natin, anong opposite ng believing? Di doubt. At talagang walang manifestation. So kailangan talaga natin i-work out yung believing natin. Amen? Hallelujah. Sige tayong lahat. Time na daw. Let's pray na lang. Father, we thank you, Lord. Thank you for helping us. Lord, help us in our believing. Na hindi lang kami, Panginoon, hearer ng word. But Lord, yung goal namin, may focus kami. Yung salamin namin, Lord, ay salita mo. Tulungan mo kami, Lord, na ang salamin namin ay salita mo. Hindi kami perfect because we have flesh. But God, you said in your word, sa Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I may not see sin against you. Kaya Panginoon, salamat. Itong kailangan namin ngayon, Lord. Ang salita mo na ma-apply namin sa buhay namin. Because we believe the word works all the time. The word of God works all the time because God, the word is God Himself. If we speak the word, we speak Jesus. If we believe the word, we believe Jesus.
If we walk in the Word, we walk with Jesus. If we live in the Word, we live in Jesus. Because Jesus and Word is inseparable. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We have everything in Christ. In Christ, we have everything. And we know, God, that Christ is the Word. If we have Word, we have everything. If we have Word, we have Christ and we have everything. So, Lord, thank you. This is simplified, Lord. This is what we need. This is what your people need. The Word. Hallelujah. The Word, the truth, Jesus. So, Lord, we thank you. And we'll believe your word. We receive your word tonight, Lord. Hallelujah. Thank you, God, for blessing us, blessing our people. In the name of Jesus, can we pray for kay 2 minutes, sinabi doon sa